So, ang topic natin ngayon ay, nandyan ho sa screen, ang pirlas ng katotohanan. Okay? Hindi ang pirlas ng silanganan. Okay? The pearl of truth. Okay? Ang perlas ng katotohanan. Sino dito gusto ho na gusto mo lahat ng isusuot mo, lahat ng bit-bit mong bag, lahat ng nakasuutan mo, gusto mo original, hindi imitation. Di po ba? Kung may pera, kung mayroong kakayanang bumili ng urig, talagang kahit mahal yan, bibili ka. Kapag original yan, ang bit-bit mo ay hindi patago, kundi talaga namang, di po ba? Kahit ang laman yan ay siopaw, at least urig. Yung bag. Amen? Gusto natin bilang isang tao, ay ayaw natin yung imitation, ayaw natin yung fake. Hello? So, napakahalaga na tayo mismo ay gusto natin totoo. Hello? Salamat sa tatlo na nag-amen. Basahin natin ang ating text. Napakahalaga ho ito. And I pray maging totoo tayo habang inaaral natin ito. Iwasan natin ang magkubli. Unang-una sa Panginoon. Sinasabi ko ito dahil mahal namin kayo. Ang gusto mo, di ba, kapag ikaw may boyfriend, may girlfriend, gusto mo totoo siya. Ayaw mo yung fake. Di ba? Gusto mo kapag sinabi niyang I love you, gusto mo totoo yung I love you niya. Hindi napipilitan. Hello? Sabihin mo sa katabi mo, yun ang totoo. Pero minsan, kapag yung totoo ay, di ba, masakit tanggapin ang katotohanan. Di ba? Di ba ganito rin, mahirap bitawan ang isang bagay na mahalaga sa'yo. Lalo na pag pinagpaguran mo yan ng isang buwan, okay, 1,000 Swiss franc, 2,000, 4,000 Swiss franc, at nasa bag mo, ay hindi mo basta mabibitawan yung bag. Dahil ang katotohanan may laman. Kaya kung may naiwan na bag dyan at sabi niya, babalikan ko na ng next Sunday, alam ko na yun. Amen. So, okay. At nung August 1, nagkaroon tayo ng Olympic at baptism. Nasaan po dito ba yung mga nagpa-water baptize? Dadalawa na lang. Taas ang kamay ng mga nagpa-water baptize. Yeah. Praise the Lord. Tapos, nung August 1, ay nagkaroon din ho tayo ng mini Olympic. Nasaan ang mga red team? Nasaan mga white team? Blue team? Nasaan yung wala nung Sport Fest? Okay. Palakpakan natin ang Lord. Okay. At panunuorin natin mamaya yung maliit na flashback at i-announce natin kung sino yung overall champion. Okay? Yung nakita yung mukha talaga kung paano kayo humila ng tagubuar. Parang makikita doon. Okay? Makikita yung paano kayo tumawa, nakita ang yung adobo na kinain. Okay. Praise the Lord. Please open your Bible in Matthew chapter 7. 1 to 6. Matthew chapter 7 verse 1 to 6. Do not judge, or you too will be judged. Verse 2, for in the same way you judge others, you will be judged, and with the measure you use, it will be measured to you. Verse 3, why do you look at the speck of a sawdust in your brother's eye, and pay no attention to the plank in your own eye? Sabi si Jesus po nagsasalita niyan, how can you say to your brother, let me take the speck out of your eye, when all the time there is a plank in your own eye? Verse 5, basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go. You hypocrite, first take the plank out of your own eye, and then you will see clearly to remove the speck from your. Verse 6, sabay-sabay po tayo. Do not give
dogs what is sacred. Do not throw your pearls to pig. If you do, they may trample them under their feet and turn and tear you to pieces. So itong text po ito ay about judging others. Okay? Itong pag-uunawain natin itong mga 6 verses na ito, hindi niya sinabi na huwag kang manghusga o huwag kang mag-judge. Okay? Ang sabi niya dito, tignan mo muna ang iyong sarili bago ka manghusga. Hello? Amen? Mahirap humusga, mahirap manghusgahan ang kapwa mo kung ang iyong sarili ay hindi mo nakikita na may mali din. That's the truth. Hello? Yan ang katotohanan na dapat nating taglayin bilang isang Kristiyano. Maganda mag-correct. Maganda ay mayroon kang i-correct. Maganda dahil concern ka. And be sure na ikaw mismo ay dapat mo ring maitama kahit papaano ang iyong buhay. Hello? Ito ay hindi para kausapin ko kayo habang pakinggan niyo itong preaching na ito as if para sa iyo lang. Okay? Huwag mong isipin yung may nakarinig ka sa iba, as if para sa iyo lang. Just allow the Holy Spirit to touch you right now. Ano ba yung mga dapat kong ayusin sa buhay? Amen? Ano ba yung dapat kong ipaayos pa sa Panginoon? Hindi sa sinabi ko, kundi just allow God. I-allow mo na ang Diyos, ang salita ng Diyos makapenetrate sa puso natin. Kasi ang katotohanan ay napakahalaga. Okay? Sa verse 6, sabi niya, do not about judging others dito ho. Pero pagdating sa 6, tingnan niyo si Jesus, sabi niya, do not give dogs what is sacred. Huwag mong ibigay daw sa mga aso yung mga banal na bagay. Do not throw your pearls to pig. Huwag yung ibibigay. Yung pearl, speak of yung mga mahalaga. Kaya na yung mga banal. Ngayon yung mahalagang bagay. Pearl, speak of ang perlas, ang totoong perlas so ay pinakamahal na perlas ay more or less ay $150 million ang price nito. Hindi ito yung cultured na perlas, kundi talagang yung perlas talaga na kusang nangyari o kusang na-produce. Okay? If you do, they may trample them under their feet and turn and tear you to pieces. Ngayon, ano yung pinaka-perlas ng iyong buhay? Ano yung pinapahalagahan mo? Mahalaga ang pera, di po ba? Ay, yung iba hindi pinapahalaga ng pera. Mahalaga ang pera, di po ba? Mahalaga ang time. Mahalaga ang asawa. Parang yung iba pa, hindi na mahalaga. Hindi na. Okay. Mahalaga ang asawa. Okay. Yan yung mga mahalaga ang anak. Mahalaga ang buhay. Mahalaga yung employer mo, mahalaga. May mga perlas kang pinapahalagahan. Yung pearl nagre-represent ng mga bagay sa buhay mo na pinapahalagahan mo. Hello? Yung iba mahalaga sa kanila ang kilay. Yung iba mahalaga sa kanila ang buhok. Galawin mo na lang lahat, wag lang ang buhok ko. Okay? Yung iba mahalaga sa kanila ang kanilang figure. Kaya, kumakain kami lahat, siya hindi kumakain. Yung iba mahalaga sa kanila ang rice. Unlimited rice. Okay? Yung iba, and I know and I believe, mahalaga sa inyo ang inyong life group. Mahalaga sa inyo ang inyong life group leader. Mahalaga sa inyo ang church. Mahalaga sa inyo si Pastor June. At higit na mahalaga yung relasyon mo sa Diyos. Yan yung mga perlas, yung mga pearl na dapat mong pangalagaan at bantayan. Hello, mahalaga sa iyo ang pamilya mo. That's your pearl. Huwag mong hayaang itapon sa baboy at apak-apakan. Hello? Halimbawa, bumili ka ng Hermes na bag. Okay. At may alaga kang pet o may alaga kang si Fifi. Okay.
Biglang si Fifi kinagat-kagat na yung Hermes. At nakawala si Fifi, dinala niya doon sa kalsada at kahit gaano kahalaga yan kapag napunta sa maling tao, walang halaga yan. Kahit gaano kahalaga, pinapahalagahan ang relasyon, yung word of honor, o yung buhay, o yung pera, kung napunta sa maling tao, wawaldasin yan. Hello? Yan ang truth. Ngayon ang gaano kahalaga sa'yo ang katotohanan. Ang truth, hindi bagay, kundi yung truth. Gaano kahalaga sa'yo ang katotohanan. Tayo ngayon, namumuhay tayo sa generation na kung saan ang masama o yung mali ay parang yun na yung tama dahil ginagawa na nakakarami, di po ba? Pero alam mo, between you and God, mayroong nangungusap dyan na ito ang totoo. Kahit balibalik ta rin po natin, may mga bagay ho dyan na pinipilit mong hindi pahalagahan, pinipilit mong sa walang bahala, pero sa totoo lang, yan ay mahalaga at yan yung totoo. Hello? Lahat tayo mayroong pinapahalagahan sa buhay. Sabi niya dito, basahin po natin itong slide na ito. 1, 2, 3, go. Yan ho. Kapag ikaw ay manghusga sa iba, first consider yourself. Kasama ako. Consider yourself. Amen? Kapag ikaw consider yourself. Pero kapag ikaw, mayroong kang cast, yung sabi niya, kapag, di ba, nabasa natin yung text natin, kapag mayroong kang pearl at ipagkakatiwalo sa may iba, consider who? Hello? Kung ikaw ay dalaga, binata, at pinaka-pearl mo yung matamis mong oo, consider who? Hello? At yung pera mo, yung pera na pinagpagura mo ng part-time dito, part-time doon, kapag isesend mo sa Pilipinas, consider who? Hello? Akala mo nakakatulong ka, pero hindi pala. Even yung katotohanan, minsan kahit gaano katotoo, kahit gaano ka-concern at mahal na mahal mo ang isang tao, kahit gaano katotoo yan, kung hindi handa, babalik ta rin at lalapain ka niyan. May kaibigan ba ako dito? So napakahalaga na tignan natin yung pearl of truth. Gaano kahalaga? Minsan kasi pinapahalaga natin yung time, yung pera, pero about truth. Gusto natin yung totoo. Sabi ni Bailey Graham, sabi niya dito na siya po yung a man of integrity, sabi sa Amerika, at a father of faith. Siya po yung buhay pa siya ngayon na kung saan ay iningatan niya yung kanyang patuto. Ito po ang declaration niya. Basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go. It's my job to love. Ang trabaho natin, ang trabaho daw niya, ang part niya ay magmahal. The Holy Spirit job is to convict. Just allow the Holy Spirit to convict you. Convict us. And God's job is to judge. So napakahalaga. At kami ho ang mga pastor, leaders, lalong-lalo ako ho na pastor, kami na pastora, ay gumagawa kami ng atmosphere. Tinatry namin na gumawa ng atmosphere na ang presence ng Lord ay makapenetrate, makamove sa buhay ng tao. Hindi kami yung magkukonbikta sa'yo. We allow God, yung atmosphere, na kung saan ang Diyos mismo ay malayang makapangusap sa'yo. And I pray sa hapon na ito, just allow God na, Lord, ano ba, i-expose mo yung sarili ko. Kasi si Isaiah, akala niya propeta na siya, pero nung nasa presence siya ni Lord, nakita niya yung katotohanan, yung sarili niya, na kailangan niya ng kapatawaran, kailangan niya ang Diyos.
The same, kapareho rin yun po sa inyo at sa ating lahat. Once you are in the presence of God, kapag nandito tayo sa presence ng Lord, nakikita mo ang iyong sarili, nakikita mo, ipinapakita ng Diyos, parang mirror, ipinapakita ng Diyos na ito pa ang kailangan kong ayusin, ito pa ang kailangan kong isuko, ito pa ang kailangan ko pang gumaling dito, kailangan ko pang mag-mature dito, hindi dahil sa sinabi ni pastor, kundi we are in the presence of God at ine-expose yung laman ng puso natin. Kahit ayaw mong i-expose yan, basa ng Diyos yan. Sinong gusto i-expose ng Lord yung laman ng puso natin? Lahat tayo gusto nang i-expose. Kasi kung ang Diyos mag-expose, magsabi yung laman ng puso natin, yung motibo natin, mababago ka. Amen? Unang point is love the truth. Mahalin natin ang katotohanan, bagamat minsan masakit. Sabi ng Biblia, sa 2 Thessalonians 2 verse 10, in all the ways that wickedness deceive those who are perishing. They perish because they refuse to love the truth and so be saved. Nawala sila, napahamak sila dahil they refuse. They knew that, alam nila yung katotohanan, pero hindi nila tinanggap. And I know and I believe, alam natin ang katotohanan kung ano yung stand natin sa harapan ng Diyos. Kailangan mo lang tanggapin yung katotohanan na kailangan pa nating mabago sa tulong ng Diyos. Ulitin ko, kailangan lang nating tanggapin, marunong tayong tumanggap na tayo bilang isang Kristiyano, bilang tao na kailangan pang mabago. At isa pang katotohanan na kailangan mo ang tao na minsan na umalalay sa'yo. Kailangan mo ang church na para ikay mapalapit sa Diyos. Hello? Kailangan mo ang pastor, kailangan mo ang leader, kailangan mo ang kapwa mo Kristiyano para ikaw ma-strengthen. Higit sa lahat, kailangan mo minsan na may magsabi sa iyo para mapaayos pa ang buhay. Lahat ng inaantok magsabi ng amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Love the truth, sabi ng Biblia, maraming nawala. Maraming napahiwalay, napahamak dahil they refuse to love the truth. Hindi nila matanggap yung katotohanan. Ang katotohanan, ikaw ay mahal ng Diyos. Ang katotohanan, ikaw ay pwedeng maligtas sa pamamagitan ni Jesucristo. Ang katotohanan ay maliligtas. Sa grasya ng Diyos, ikaw ay maliligtas. Ang katotohanan, tayo ay anak ng Diyos. According sa Biblia, yan ang katotohanan. Kaya lang, hindi natin matanggap. Bakit hindi natin matanggap? Dahil we act. Nag-a-act tayo as if hindi tayo anak ng Diyos. Kaya hindi mo, sabi mo sa katabi mo, tanggapin mo na anak ka ng Diyos. Kung tinanggap mo na anak ka ng Diyos, mag-a-act ka na kagaya ng ama mo. Hello? Yan po ang katotohanan. Ang anak ko si Caleb, hindi niya pwedeng i-refuse na tanggapin yung apelyido ko. Hello? Kapag nire-refuse mo, kapag taliwas ka sa ginagawa, itinuturo ng ating amang nasa langit, o tinuturo ng Biblia, parang ayaw mong tanggapin. Ito yung sinasabi, they refuse to love the truth. Just allow God to love you more. Hanggat hindi tayo lumalalim sa pagkaunawa sa katotohanan, hanggat hindi natin ginagaya yung ginawa ng ating Panginoong Hesus, parang nire-refuse mo na ikaw ay anak ng Diyos. Hello? Sabihin mo sa katabi mo, ganun pala yun? Pero sa oras na ito, napakalaking pag-asa. Dahil pinapag-aralan natin dito. Ayaw nating mapahiwalay. Ayaw pa nating mapalayo sa Panginoon. Sabi niya sa John 16 verse 13. Basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go. When the Spirit of truth comes, He will guide you. Anong espiritu? Espiritu ng
katotohanan, which is the Holy Spirit Himself, He will guide you into all. Kaya pakinggan mo ang boses ng banal na Espiritu na nananahan sa'yo. Hindi safeguard yan, hindi konsensya yan. Just allow God to convict you. Yes, sige Lord. Sige lang, kausapin mo kahit masakit, kahit umiiyak ako, basta kinausap mo ako. Yan dapat ang attitude ng Kristiyano. Lalo tayong mababago, lalo natin makakamukha ang Diyos. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. He will guide you into all truth. Pagsabi, all truth. Ano ba yung all truth? Lahat ng bahagi, lahat ng aspeto ng iyong buhay, mayroon laging katotohanan dyan na gustong i-deal sa iyo ng Lord. Ano ang katotohanan kapag ikay nagbibigay? Ano ang katotohanan kapag ikay nagkipagrelasyon? Ano ang katotohanan kapag may nanggalit sa iyo? Magpatawad. Ano ang katotohanan bilang buhay ng isang kabataan? Ano ang katotohanan bilang isang nanay? Nandyan lahat, ililid ka ng banal na Espiritu. Kung ikaw ay single, anong katotohanan ng buhay ng isang single? Ang Holy Spirit maglilid sa iyo. Hello? Bilang isang Kristiyano, ano ang katotohanan? Isa pamuhay, love, sabi, love the truth. Mahalin natin o tanggapin natin. Hindi lamang pakinggan, hindi lamang tanggapin, kundi mahalin. Pag sinabing mahalin, excited ka na malaman ng katotohanan. Di ba? Kapag pag sinabing mahalin mo ang katotohanan, kapag nagmamahal ka, minsan nasasaktan ka, pero at the same time, excited ka rin. Kagaya yung mga nag-e-exam kanina, ay yung mga SOD Batch 5, School of Discipleship Batch 5, tinatanong nila, Pastor, anong score namin? Kailangan nila malaman ng katotohanan. Ang tanong, handa ba kayong masaktan? Palapakan natin ang Lord. Hindi. Gusto nilang malaman ng kanilang score. Yun ang totoo. Minsan ganun tayo, gusto natin, Lord, anong katotohanan ang gusto mo sa akin? Actually, alam mo na. Sabi mo sa katabi, alam mo na yon. Sa totoo lang. Alam mo na yun yung totoo na dapat mong gawin. Why? Because the Holy sa Thessalonians chapter 2 verse 10, sabi niya, ito is John 16:13, sinabi na niya dyan, na kung saan ang Espiritu ng Diyos ay nasa sayo at ililid ka sa lahat ng totoo, katotohanan. Kaya nga nadidiscern mo rin minsan ang tao kung nagsasalita ng totoo o hindi. Ako'y naniniwala lahat tayo dito ayaw natin ng fake. Sinong gusto ng fake? Minsan bibili ka ng t-shirt sa Pilipinas, ay isang t-shirt, talagang dahil imitation siya, akala mo talagang totoo, isinuot mo siya, dinala mo dito sa Europe, drenyer mo. Yung iba ay lumiit, yung iba naman ibang klase, lumaki. 4 kayong pamilya, kasya kayong 4, ditipid sa t-shirt. Dahil fake. Amen? Di ba dito sa Europe, I think kapag mayroon kang daladalang bagay, halimbawa sapatos or anumang bagay na imitation at pupunta ka sa store na talagang tindahan ng totoo, di ba huhuliin ka o palalabasin ka? Para malaman po ninyo ang totoo, dapat sumama ka. Ang fake at totoo, dapat sumama ka sa orig, sa totoo. Ikumpara mo yung fake sa totoo. Para malaman ho ninyo ang truth, ang katotohanan, manatili ka sa presence ng Lord. Ibabad mo ang sarili mo sa Kanyang salita. Hello? Paano malalaman ang truth sa iyong buhay, ang direksyon, ang katotohanan sa iyong buhay, kung babad ka naman ng babad ng CNN, Facebook, at lahat ng nafi-feed sa iyo, na even yung zodiac sign, pinaniwalaan mo na. Ay, ganito daw. Marami ngayon sa Facebook, natatawa ako minsan. Ano ang tanong sa'yo? Yung mga ganun-ganun. Sabi ko, minsan dahil bumababad ka doon, minsan napapaniwalaan mo kaysa yung sinasabi ng Biblia. Hello? Kaya kung saan ka bumababad, minsan akala mo yan na yung totoo. Gagaya rin natin, kung nasanay ka sa fake,
Akala mo yun na yung totoo. Pero once na napalapit ka sa totoo, mapapahiya ka. Ganun din tayo sa Lord. Lahat ng mga desisyon, lahat ng ginagawa natin, akala natin yun ang totoo. Pero nung nakilala natin ang Diyos, ito pala yung totoo. Palakpakan natin ang Diyos. Sabi niya, but He will speak whatever He hears. Ang banal na Espiritu ay nagsasalita anuman ang mapakinggan niya sa Father. He will also declare to you what is to come. Di napakaganda. Hello? Kapag ang Holy Spirit ay nasa sa Espiritu ng katotohanan, even yung future, madidiscern mo. Mayroong prompting ng banal na Espiritu, anak, huwag mong gawin yan. Anak, isuko mo na yan. Anak, ganito gawin. That's the truth. Pero kapag hindi ka sanay na naririnig ang boses ng banal na Espiritu, hindi ka sanay sa Biblia, kahit pangungusap ng pangungusap yan, sino ka? Baka sabihin mo pa. Kasi hindi tayo familiar. Loving God, loving people. Even sa pakikipagrelasyon natin sa ating kapwa, gusto natin totoo. Sino ho dito naranasan niya na mag-wear ng mask? Maskara. Hindi maskara sa kilay, Maskara. Maskara ni Hulk, maskara ni Spider-Man. Sino naranasan na? Huwag mo naman tignan yung katabi mo kung nakamaskara o hindi. Huwag naman ganyan. Kahit gaano kagwapo, kahit ang imaskara mo mukha ni Tom Cruise, o mukha ni yung mga magagandang celebrity, Lysas. Kahit anong imaskara mo dyan, mukha ni Spider-Man, sa umpisa okay lang. Di ba? Kapag nakamaskara, sa umpisa okay lang. Pero kapag tatagal, may irita ka rin. Ganon din ho, kahit gaano pagkukunwari ang gawin natin, itapal natin ng itapal sa ating buhay, darating yung time na hindi yan ang magsasatisfy sa'yo. Hello? Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, magtanggal na tayo ng maskara. Kahit gaano kaganda yan, kahit gaano kagwapo yung maskara na isinuot mo. Kahit itapal mo ang Swiss franc na makakapal o anumang imamaskara natin sa ating buhay, darating yung time, ikukonclude mo ang iyong buhay, hindi mo kailangan ng Swiss franc, kailangan mo ang Diyos. Naiintindihan niyo po ba ako? Ikaw kaya mag-act. Halimbawa, gagayahin mo yung kilos ng mga idolo mo o yung mga hinahangaan mo sa buhay. Sa umpisa, kaya mo eh. Pero kung lagi mo nalang ginagaya, may irita ka. Isusuot mo yung suot niya. Halimbawa, nagsuot siya ng ganito, isusuot mo rin. Titignan mo, ikukumpara mo sarili mo, tignan mo. Siya, mas payat. Ikaw, sobrang payat. Okay? Di ba? Sa umpisa, mag-enjoy ka sa maskara. Sa umpisa lang, pero pag tumagal yan, yung maskara na yan, physical, may irita ka. At hindi lahat ng maskara ay pwede mong gamitin kung saan. Just imagine, pupunta ka sa trabaho mo, nakamaskara ka. Pupunta ka sa, magkipag-FaceTime ka sa anak mo, nakamaskara ka. Gusto natin totoo. Hello? Just between you and God. Sa ating pagsamba sa Lord, gusto ng Diyos yung totoo ka, Lord, sugatan ako ngayon. Lord, nanghihina ako ngayon. God, ang layo ko, dry na ako sa spiritual. Lord, parang nai-stumble ako ngayon. Lord, nasaktan ako. God, walang pumapansin sa akin. Lord, ako na lang pansinin mo. Maging totoo ka sa Diyos. Kisa naman, what a beautiful name it is. Nothing can change to this. The name of Jesus Christ, my King. What a beauty. What if sabi, Lord, what a beauty. Sa'yo na lang ako ituon mo lahat sa Diyos. Maging totoo tayo sa presence ni Lord. Kahit hindi mo naman aminin, alam ng Diyos ang sitwasyon mo. At doon ka gagaling. Alam natin lagi ng example na ito. Kahit gaano kagaling ang doktor, kapag tinanong ka at hindi mo sabihin yung totoo, hindi kanya mapapagaling. Anong sakit mo? Wala, Dok. Mayroon ka ba yung lahi na ganito, ganyan? Wala, Dok. Sabi mo, wala. Okay ako, Dok. Sige, uwi. Wala ka naman pala sakit, pauuwiin ka.
Minsan ganyan tayo. Nandito ka na sa church, mangiyak-iyak ka na. Lord, yung totoo na ako yung tinuturuan ni Pastor, gusto ko maging totoo. Pinipigilan mo. Hindi malakas ako malakas ako Kaya nung umuwi ka, napakan ng paa mo, doon nag-explode ka. Bakit pinapakan ng paa ko? Galit ka na. Nanood ka ng fireworks, hindi ka makasingit. Hindi ka mainit ang ulo mo. Amen? Pangalawa, speak the truth. Okay? Ano yung una? Pangalawa, speak the truth. Ephesians chapter 4, verse 15. Instead, speaking the truth in love, we will grow to become, in every respect, the mature body of Him who is the head, that is Christ. Magsalita tayo daw ng katotohanan. Hindi lamang basta bitawan. Mayroon kasing ganito, masabi lang yung totoo, kahit masaktan ka o hindi. Hindi naman ganun. Sabi niya, in love. Mas maganda, maranasan muna ng tao na nagmamalasakit ka. Amen? Na nagmamalasakit ka bago mo bitawan yung katotohanan. Kasi ang totoong nagmamahal, nagko-correct. Ulitin ko, ang totoong nagmamahal, nagko-correct. Totoong nagmamahal ang Diyos, kaya hanggang ngayon kinukorek pa tayo. Amen? Kahit masakit. Totoong totoo siya, ayaw ng Diyos na pagkukunwari, kaya sasabihin niya sa iyo, deep within your heart. Minsan may ginawa ka na akala mo hindi pansin. Minsan makakarinig ka, ang Diyos mangungusap. Minsan makakarinig ka ng kanta, may ginawa ka palihim. Tapos biglang marinig mo, akala mo di ko pansin. Akala mo di ko alam. Biglang, sabi mo sa katabi mo, alam ng Diyos yun. Palakpakan natin ng Diyos. And I pray, maunawaan natin ito. Ang isang tatay, ang isang nanay, ang isang best friend, nagko-correct. Amen? Nagmamalasa. Kapag ikaw ay kinokorek, tignan mo muna yung kabuuan. Ikaw nang pinipersonal mo ako? Huwag naman ganun. Okay? Iba yung nagko-correct, iba yung nanguhusga. Kapag kinokorek ka, hindi na ibig sabihin hinuhusgahan ka. Amen? Kapag kinukorek, halimbawa, sister, baka ano naman ito, hindi pang uhusga yun, pagkukorek yun. Gusto mong ipaliwanag mo, hindi ka tinatapos, tinatanong ka. Ang husga ganito, ganyan na kayo, may ginawa kayo, ano? Lagot ka, yun ang husga. Pero kapag tinatanong, kapatid, saan kayo pumunta? Anong ginawa nyo? Balita ko, ganito daw. Ano sa tingin mo? Even God Himself, nung nagkasala si Adan and Eve, pinagbigyan pa rin ng Diyos yung si Adan at saka Eve na ipagtanggol ang kanilang sarili. Adan, Eve, nasaan kayo? Bakit nyo kinain ang bunga na ito? Diyos na yun Pero tayo minsan, wala na tanong-tanong. Hello? Pinagbigyan na, ang sabi ni Adan, kasi ganito. Ganun din ho tayo. Kapag tinatanong ka, hindi ibig sabihin, hinuhusgahan ka. Ang Diyos, nung tinatanong si Adan, hindi ibig sabihin, hinuhusgahan sila. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, saan ka galing kagabi? Palakpakan natin ng Lord. Amen! Panghuhusga. Sige nga, panghuhusga ba yun? Pagtatawagan mo ang iyong asawa, ang iyong anak sa Pilipinas, anak, saan mo ginastos yung pera mo? Nanay naman, hindi tinatanong mo nagmamalasakit ka Hello? Sabi niya sa John 8:31-30, the Jews who had believed Him, Jesus said, if you hold my teaching, you are really my disciples. Then, basahin na sabay-sabay, verse 32, 1, 2, 3, go. Okay, alin ang magpapalaya? Ang katotohanan, hindi lamang katotohanan, ano pa yung more sa katotohanan? Yung know the truth. Amen? Alam natin, meron tayong standard na ito yung totoo. Kulay red, ito yung totoo. Okay? Ang tingin naman ng isa, kulay pink, yan ang totoo.
Ang tingin naman sa kulay black, ang layo naman ng red black. Yan ang totoo. Pero may basihan ka. Yung know the truth, which is the Word of God, babalik ka sa salita ng Diyos. Anong nalaman mong totoo? Kailanman hindi mo maikukumpara yung truth na nakita mo hanggat hindi mo kinukumpara sa katotohanan ng salita niya. You shall know the truth. Know the truth first. The truth that you know. At yung truth na nalaman mo, yan ang magpapalaya sa iyo. Amen? Palakpakan natin ng Diyos. And I pray, sa oras na ito, lalo tayong baguhin pa ng Diyos. Ang revival ay nagmumula sa kalooban. Nagmumula, and I can sense in my spirit right now, mayroong gustong kumawala sa kalooban mo. At parang sinasabi mo, parang ako yata yung pinipresyan ni Pastor. Tayong lahat. Amen? John chapter 4, 23, 24, yet a time is coming. It's all about worship. Even sa pag-speak the truth o yung pag-awit, pagsamba, pag-communicate sa Diyos, gusto niya ng totoo. Yet a time is coming and has come when the true worshipers, pagsabi true worshipers, will worship the Father in Spirit and in truth, for they are the kind of worshipers the Father seeks. Verse 24, sabay-sabay po tayo. God is Spirit, and His worshipers must worship in Spirit and truth. Hindi lamang puro spiritual, pero kailangan manahan ka, manatili ka sa katotohanan. Ang katotohanan, okay, ang magpapalaya sa iyo. Ngayon, alam mo, alin ang katotohanan na alam mo? Matatagpuan mo dito. Amen? Ang hinahanap ng Diyos, hindi lamang spirit-filled na worship. Ang hinahanap ng Diyos, ay yung totoong worship. True worship. And I pray lahat ng ginagawa natin dito na pagsamba sa Panginoon, alam ko totoo naman po yun. Do it sa personal devotion mo. Sa sarili, mas maganda nga pag mag-isa ka. Lord, hanggang ngayon, 3 years na hindi pa ako makaget over God. Pag nakikita ko siya, parang gusto ko siyang tirisin, Lord eh. Aminin mo sa Panginoon. Sa Lord mo aminin. Kasi ang tao minsan inaamin muna sa tao eh. Alam mo, gusto kong tirisin yun eh. Pero kapag nagtala, kumusta ka na? Sa makita, kumusta ka na? Sabihin mo na, Lord, talagang hindi ko pa kaya, Lord eh. Ang Lord kakausapin ka. Hindi ko pa kaya magpatawad, Lord. Ang Lord tutulungan ka. Amen? Hindi ko pa kaya mag-say no sa kumpare ko. Ang Lord tutulungan ka. Number 3, live the truth. Isa pamuhay natin, maging lifestyle. Everyone who does evil hates the light and will not come into the light for fear that their deeds will be exposed. Okay, ang sino man daw gumagawa ng kasamaan o masama ay ayaw niyang ma-expose, ayaw niya ng liwanag. Hello? Gusto mag-stay sa madilim na lugar, madilim na gusto niyang itago. Ayaw niyang ma-expose. But whoever lives by the truth, ang sino man daw na mumuhay sa katotohanan, hello? Comes into the light. Gustong-gusto niyang pumunta sa liwanag. Nag-a-agree siya sa kaliwanagan. Sa liwanag. Pag sabi liwanag. So that it may be seen plainly that what they have done has been done in the sight of God. Kailangan ho natin mamuhay kung ano yung buhay natin dito sa loob ng church. Ganoon din ho sa labas. Narinig po natin yung preaching na be the church. Mamuhay tayo ng totoo. Amen? Kapag nasaktan ka, kapag hindi mo pa kaya, kapatid, hindi ko pa kaya ngayon. I-honor naman niya yan. Hindi ko pa kaya. Tulungan mo ako. Okay? Tumayo tayo lahat. And I ask the worship team to come. Sabi po sa John chapter 1, verse 14, the Word became flesh, which is Jesus Himself, and made His dwelling among us. Have seen His glory, the glory of the one and only Son who came from the Father. Basahin sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Full of grace and
Ulitin po natin. 1, 2, 3, go. Third, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me, sabi ho ng Panginoong Hesus. Sa oras na to, gusto ng Diyos aminin natin sa harapan niya, hindi dahil sa sinabi ko. Remember, ako ho, as a pastor, ang church, ay gumagawa po tayo ng atmosphere para ang Holy Spirit makakilos sa atin. Amen? Habang ang worship team, nagpiprepare sila, just allow God to move right now. Lord, ano ba yung katotohanan na sinasabi mo sa akin? Ano ba yung sitwasyon mo, kapatid, ngayon? Anong sitwasyon ng pamilya mo? Anong challenge mo sa buhay? May mga maskara ba tayong isinusuot kapag kaharap natin yung ibang tao? Na nagpipretend tayo na tayo malakas, nagpipretend tayo na tayo perfect. Pero you know what? Hindi naman kailangan ng Lord yung perfect. Ang hinahanap niya kung gaano ka ka-surrender at willing sumuko sa Lord. Ang buhay Kristiyano, araw-araw dapat isinusuko ang buhay. Si Jesus mismo, yes, siya ay punong-puno ng grasya at habag. Kaya kanyang patawarin, kaya kanyang iligtas. Kaya kanyang palayain because of that grace. Kaya kang gamitin ng Lord mightily by the grace of God. Pero at the same time, gusto niya rin maging totoo ka. Ang Kristiyano, tayo mismo, lalong nandito tayo sa abroad, minsan nalulungkot din. Minsan dinadalaw ka rin ng fear. Minsan may mga bagay din na may mga katanungan ka. Gusto ng Lord, sa harapan niya ngayon, ay umamin tayo.